SSS lagi na lang kinikwenta ang lumalabas na pera sa SSS kung bakit hindi pa naibigay ang second tranche 1,000 SSS pension increase. Pero kaya ba talagang ibigay? Halika mga ka-vlogs, mag-calculate po tayo kung paano ito maibibigay. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na narito sa ating channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba pagkatapos mong panoorin ang video na to. And maaari ka maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na gusto nyo mga ka-vlogs. Magandang araw para sa ating mga SSS members, lalong-lalo na ang ating mga SSS pensioners. Kung inyo pong nasusundan mga ka-vlogs, ang SSS Stakeholders Forum ni SSS, no, mula pa noon hanggang sa latest noong April 2 na ginanap po sa Tarlac, ay inyo pong napapansin regarding doon sa second tranche 1,000 pesos pension increase. Kapag tinatanong po iyon, ay pareho lang po yung sagot ng SSS President or SSS Executives kung bakit hindi pa ito naibigay mga ka-vlogs. Alam niyo po, ang SSS may 3.5 million pensionado. 3.5 million katao tumatanggap ng pension sa SSS. So ayun mga ka-vlogs, no, na pakinggan naman natin na talagang pareho lang. Parehong-pareho lang yung kasagutan nila mula noon hanggang sa pinaka-latest ngayon mga ka-vlogs. No, lagi nilang kinukwenta, no, lagi nilang sinasabi yung mga lumalabas na pera. Pero never nilang sinasabi kung ano yung pumapasok na pera sa SSS. Hindi nila dinidiscuss kung magkano yung pumapasok na kita ni SSS, no? Hindi talaga yun dinidiscuss. Ngayon, tayo na lang magdi-discuss mga ka-vlogs kasi kung naalala nyo, no, mula mismo sa sinabi ng SSS President and CEO na sa kasalukuyan mga ka-vlogs, meron po kasing SSS member, no, nationwide, no, as a total of 42 million na SSS members, no? 42 million SSS members. Yan po yung record ni SSS. And ang monthly contribution po ngayon ni SSS mga ka-vlogs ay 570 pesos. So tayo po ay mag-calculate, no? Para tayo na lang po yung mag-calculate, no, kung magkano nga ba ang pumapasok na pera kay SSS since hindi naman nila dinidiscuss. So ako na lang po ang mag-calculate, no, sundan nyo lang mga ka-vlogs para lubos nyo maiintindihan. Simpleng mathematics lang ito. So tara na. As per SSS, meron tayong 42 million na SSS members. So sa 42 million, i-multiply natin sa 570 pesos. Kasi the 570 pesos ay yun po yung monthly contribution ni SSS as of now. So 42 million times 570 pesos is nasa 23 billion pesos, 940 million pesos. So in 1 month lang yan mga ka-vlogs. So i-multiply naman natin yan sa isang taon. So 12 months. So sa buong taon meron pong 287 billion pesos, 280 million. Ayan, 287 billion 280 million pesos. Yan po yung kabuuhang contribution na nakokolekta ni SSS mula sa 42
million na SSS member kada taon po yan mga ka-vlogs. So ayun mga ka-vlogs, no? Simpleng mathematics lang talaga. 42 million SSS members, no? And then i-multiply natin sa 570 pesos monthly contribution. So ang result niyan nasa 23 billion mahigit. Sa isang buwan lang yan na contribution na nakokolekta, pumapasok kay SSS. So, i-multiply pa natin yan into 12 months para mag 1 year. No, sa buong taon, meron po siyang a total of 287 billion mahigit. No, almost 288 billion mga ka-vlogs. Billion po, billion. As in boy, billion ang pumapasok kay SSS. Sa ano lang yan, sa contribution lang yan na nakokolekta, no, ni SSS. Hindi pa kasama dyan yung investment, yung kita sa mga investment, yung penalty sa mga loans natin, yung interest sa mga loans natin. Hindi pa kasama dyan yung ibang mga kita ni SSS, no, sa 287 billion contribution pa lang yan mga ka-vlogs, no? Kaya hindi na nakakapagtataka the last year 2023 na talagang lumagpas, no, yung target ni SSS na umabot ang revenue nito sa 365 billion at nagkaroon nga ng 83 billion na net income si SSS the last 2023 na pinakamataas sa kasaysayan po ni SSS. So malaki talaga ang kita or pumapasok na pera kay SSS mga ka-vlogs. So, balik tayo sa second tranche 1,000 pension increase na kailangan lamang ng 42 billion a year mga ka-vlogs. 42 billion out of the total contribution kasi 3.5 million lang naman yung SSS pensioners at hindi naman lahat ng mga SSS pensioners ay tatagal, no? Hindi naman lahat ng SSS pensioners ay nabubuhay ng matagal mga ka-vlogs. Nababawasan yan sila. Plus, meron pa ngang mga hindi tumatanggap ng tuloy-tuloy ng pensyon dahil nga sa akop, no? Yang akop na yan, isa yan sa pahirap ng mga SSS pensioner. Kasi, ba't hindi nalang gawin ni SSS yung pareho kay GSIS na pensioner na meron silang tie-up sa PSA na kapag namatay yung pensyonado ni GSIS, automatikong malalaman ni GSIS. Si SSS kasi, no, talagang nire-required mantakin yung 80 years old pataas. Kailangan pa mag-report sa SSS yearly, bawat birthday, para magpaakop. Iba yung mga 80 years old pataas. Mga bedridden na yon, may mga karamdaman na hindi na nakakalakad, no? Hindi na kayang magbiyahe papunta sa SSS branch. And yet, nire-required pa ni SSS na magpaakop. Kung hindi magpaakop, putol ang SSS pension. So, yun mga ka-vlogs, no? Simpleng mathematics lang, no? Kaya naman talaga ni SSS ang 1,000 pension increase. No? Kayang-kaya. Dahil, kung natatandaan niyo mga ka-vlogs doon sa last year na net income, net 83 billion pesos po yung net. Ibig sabihin ng net income, malinis na yon. Talagang kita na yun ni SSS. Labas na doon ang lahat ng expenses. Nasaan na ba ang 83 billion? Nasaan na yon? Ang sabi ni SSS, no? Mula mismo yan sa SSS, sa mga SSS executives and officials, ang 83 billion ay inaalagaan nila, no? Ang 83 billion ay inaalagaan nila. Paano ba yung pag-aalaga sa 83 billion? Ano ba ang pag-aalaga sa 83 billion? Ano ba ang ibig sabihin ng inaalagaan nila ang kita ni SSS na 83 billion? No? Ibig sabihin, ang 83 billion ay andyan lang kay SSS na pwede namang gamitin doon sa 42 billion na para maibigay ang SSS second tranche 1,000 pension increase. Kasi andyan lang yan mga ka-vlogs inaalagaan lang nila. So,
kayang-kaya talaga, no? Kung gustuhin lang. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Well, doon na tayo sa nalalakihan si SSS, no? Alam ko malaki talaga ang bilyon na kailangang ilabas. Medyo masakit sa bulsa nila. Medyo masakit sa loob nila, do hindi naman nila pera yan, pero masakit sa loob nila, ewan ko. Alam nyo na ang rason siguro. Doon na tayo sa nahihirapan sila na maglabas ng bilyon, 42 billion a year. Ang gawin na lang sana ni SSS, no, the second option is ihati na lang. Pwede namang hatiin eh, no? Kung hindi talaga kaya, kung ayaw nyo talagang ibigay ang 1,000 SSS pension increase, hatiin na lang, no? 500 muna. So, the half of 42 billion is nasa 21 billion lang a year. Kayang-kaya mga ka-vlogs, no? Kayang-kaya ang 21 billion a year na ibigay, 500 pesos muna, no? Dahan-dahan hanggang mabuo ang 1,000 pesos. Masisiyahan naman ang mga SSS pensioner niyan, di ba? No? Kung isa kang SSS pensioner dyan na nanonood ngayon, no? Sang-ayon ka ba na 500 pesos muna yung dagdag sa inyong pensyon? Kasi ayaw naman nilang ibigay ang 1,000 pesos. 500 pesos muna, sang-ayon ka ba? I-comment nyo nga sa ating comment section mga ka-vlogs, no? Pwede yun. Kayang-kaya nga yung 42 billion na ayaw lang ibigay. Dito pa kaya sa 21 billion na half lang. Di ba mga ka-vlogs, no? Simple mathematics. Ewan ko, hanggang ngayon pinag-aaralan pa nila paano ibigay. Ilang taon na pinag-aaralan pa rin. Third option, no? Meron namang third option. Kung ayaw nyo talagang ibigay yung 500 na, kung hindi pa talaga kaya yung 500 na kalahati sa pension increase sa second tranche, pwede nyo munang i-bracket, no? Yung mga pinakamaliit na pensioner, no? Pinakamaliit na natatanggap. Kasi ang pinakamaliit na SSS pension nasa 2,200. So, i-bracket nyo, no? I-group nyo sino yung maliliit. Siguro yung mga nasa 5,000 below, no? 5,000 below na SSS pension monthly, yun muna yung bibigyan nyo ng 1,000 or 500. Di ba? No? Marami kasing paraan, maraming option ang pwedeng gagawin para maisakatuparan yung second tranche pension increase mga ka-vlogs, para masiyahan ang ating mga SSS pensioner. Unahin nyo muna yung maliliit, no? 5,000 below. Kayang-kaya naman yun, no? Ewan ko kung hindi nyo naiisip ang mga option na yan, or kung naiisip nyo man, ayaw nyo lang talaga. So, yun mga ka-vlogs, tayo na lang ang magka-calculate, no? Kasi ayaw nilang mag-calculate kung gaano yung kita, no? Base naman sa ating calculation, kayang-kaya ibigay. Nagbigay pa tayo ng mga options para maibigay, maisakatuparan ang 7 taon nang hinihintay na second tranche 1,000 pension increase. Kaya mga ka-SSS pensioners dyan, mga ka-vlogs natin na nanonood ngayon, ano sa tingin nyo? Ano yung mas mabuti na option na diniscuss natin, no? Ulitin ko, option 1 ay ibigay na ang buong 1,000 pesos kasi kayang-kaya. Ang option 2 natin, kalahati, 500 pesos muna, no? Para 21 billion lang yung kailangan taon-taon, kayang-kaya talaga. And option 3 natin is yung mga 5,000 below lang muna ang bibigyan ng 1,000 or 500 na second tranche pension increase. Alin doon yung sa tingin nyo mas kaya ni SSS mga ka-vlogs? I-komento nyo na sa ating comment section na nasa baba. Pakilakip ng yung buong pangalan at kung taga saan kayo, and mag-random tayo mga ka-vlogs, no? Mapipili natin para i-shoutout sa ating mga next video, and of course atin pong i-shoutout ang inyong mga komento. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo naman sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyong i-comment sa comment section na nasa baba.
And paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Tipawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.